Bad behavior. Hindi naman na healthy. Ngayon na, yung character. Ayong gabi. Ayong gabi. Buntag. Nakatulog. Tulog ko. Itong ablihan itong Bible sa James chapter 3. Ang message sa kanta, nagingon nga kining atong kalibutan, mangit-ngit o nagkinahanglan sila suga nga mo iwag nila, mulamdag nila o kita ang gitawag sa Ginoo para mulamdag nila. O imbis nga magpa-influence ta nila, magpa-influence ta sa kalibutan, kita ang mo-influence nila. Pamblihan ng Bible sa James chapter 3 verse 13. 13 paingon sa 16. Paingon sa 17. 13 paingon sa 17. Ang pulong sa Dios nagingon, who is wise and understanding among you? By his good conduct, let him show his works in the meekness of wisdom. But if you have bitter jealousy and selfish ambition in your hearts, don't boast and be false to the truth. This is not the wisdom that comes from above, but earthly and spiritual, demonic. For where jealousy and selfish ambition exist, there will be disorder and every vile practice. But the wisdom from above is first pure, then peaceable, gentle, open to reason, full of mercy and good fruits, impartial, sincere. Preta, salamat Ginoo sa imong pulong nga mo ginabasa karon, kaunta maga-bless. Panalangin ka namo samtang kami magapamalandong niini. Natagi mig grasya, kusog, focus sa mga unahuna nga maka-concentrate kami Ginoo. Diya sa pagpamati Ginoo sa imong pulong. Mo ginatugyan kanimong tanan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Igilo mo, Ace, di, paglingkod lang mo, Ace, kay sabanha mo. Lingkod lang. So kita ang gitawag sa Ginoo para mo iwag sa kalibutan nga ngit-ngit kaayo, wala sila kamatuoran. O kita ang kadalas kamatuoran. Nangit-ngitan sila sa mga bakak nga mga pagtulunan diri sa kalibutan. Para nila walay absolute nga kamatuoran. Pero kita nagtuota nga dunay absolute nga kamatuoran ug mao na gyud niyang final nga kamatuoran. Ug nasayod kita nga nasettle na ang atong unahuna diri sa pulong sa Ginoo, wala na makabalhin pa niini kay mao na gyud ni ang kamatuoran. Kay kung mogawas tas Bible, diha na ta maglibog. Kay ang mga tao adunay lain-lain nga mga opinion. Adunay lain-lain nga mga hunahuna. Bahin sa pagtuo, bahin sa kaluwasan, o bahin sa atong buhaton aron ta makaadto sa langit. Pumangutana ta sa mga relihiyon, lain-lain gyud ang ilang tubag. Pero salamat sa Ginoo kay duna tay Biblia
nga mao ang kamatuoran. Kaya doon na tay balaang espiritu nga magtabang nato. Maghahatag nato kaalam. Yung diri, who is wise and understanding among you? Kinsa mang tinuod nga bright ninyo? Katuwang bright nga nakagraduate o college, katuwang ang naka human og masteral nahimong doktor, mao ba nay bright? O nakadawat og daghang mga medal, mga award sa panahon sa iyahang pag-graduate, mao ba nay tinuod nga bright? Dili, ingon ni James diri, ang tinuod nga bright mailhan nimo diha sa iyang kinaiya. By his good conduct, let him show his works. Ang tinuod nga bright, mailhan gyud nimo sa iyang mga binuhatan. Muna kita mga Kristohanon, giisip ta sa Ginoo nga nakabato na sa kaalam. Kaya ato nang gidawat si Ginoong Hesus nga atong manluluwas. Giisip tang maalamon. Muna atong ikinabuhi ka na nga kamatuoran. Nga sa dihang kahibalo ka unsay maayo, unsay dautan, kahibalo ka mo barog sa kamatuoran, kabalo ka mo barog sa pagkamatarong, dili ka mo compromise, mo na'y tinuod nga pagkabright sa tubangan sa Ginoo. Sa iyahang binuhatan, ingon si James, sa iyahang binuhatan, in the meekness of wisdom, adunay kaalam, o adunay kining meekness, kabalo ka mo control sa imuhang kaugalingon. No, dili nang meekness nga, meek na siya kay hilumon, kay bugo-bugo mo gunagod, mo nang wala kasulti. Ang meek, ingon diri, meek, pasabot ana, nga maalamon ta, pero kahibulutan mo control sa atong kaugalingon. No, bright ta, pero kahibulutan mo control sa atong kaugalingon. Kusgan ta, pero kahibulutan mo control sa atong kaugalingon. Ma-imagine nyo ang tao nga kusgan niya, dili kahibalo mo control. Ma-imagine niyo ang tao nga powerful, pero dili kahibalo mo control. Imbis nga kaayuhan ang iyahang ma-contribute, distraction na noon. Kanang, ma-imagine nyo ng kabayo nga grabe ka kusgan, kabayo nga abti kaayo, liho kaayo. Pero ang kabayo nga lihok, abti, kusgan, pag matrain na gina niya, matrain na gaya na sa iyong amo, gayon, amo, patuo siya sa amo kung unsay gusto sa amo, ngayang buhaton, mahunong siya, mudagan siya, kargahan siya bugat. Muna gitawag meekness. Kung atong tanawon diri sa context sa chapter 3, sa verse 1 paingon sa verse 12, giisgutan diri ni James ang part sa atong body nga perting lisura i-control. Nasagad nato ma-disqualify sa pagka-meek. Tungod kay lisod i-control, unsa nga part sa body nga lisod i-control, nga giingon ni James dari. Ingon siya sa verse 2, for if all stumble in many ways, and if anyone does not stumble in what he says, he is a perfect man, able also to bridle his whole body. Ang mga tao kuno nga wala siya na nakasala diha sa iyahang pag-istorya, siya hingpit na gyud nga tao. Kinsa may mo qualify na ato ani. Na makaingon ta nga, pastor, wala gyud ko kasala sa akong mga pulong. Ingon ni James, kitang tanan nakasala ta na. Tungod kay ang baba lisod gayo i-control. Gani ingon ang Proverbs nga ang taong buang-buang
musulti sa tanan nga naa sa iyang unahuna. Dato pa giisip ditang buang-buang no kung unsay manulod sa atong unahuna ato nang istorya. Liman ka unsa kagubot siguro ang kalibutan kung unsay manulod sa imong unahuna imong istorya tanan. Dili nimo salaon ba, dili nimo isort, dili nimo dili nimo pilion nga kining isulod sa una-una, dili ni angay istorya. Taman ra gini sa una-una. Oh. Aman ra gini, di gina ako ni pagawas. Kaya kung ako ni pagawas, magubot gyud. So dili tanan ha, kay numdum ko nga dunay nag-away, magtiayon ang hinungdan. Istorya ra gyapon. Ngano man siya magud pasagad istorya pastor. O laliman ka na kung sa kadaot nga nahimo sa istorya. Tungod kay bisag unsa lang mga nonsense nga mga istorya, dili ang istorya, istorya. Dili magubot ang inyong pamuyo ana. I-control ingon ni James 3, mao nay tinuod nga bright nga tawo nga maka-control siya. So anong gisulti man dito sa Bible? Tungod kay kahibulo ang Ginoo nga pinagi sa iyang grasya, makaya nato ni. Gani gi-describe pa diri sa verse 3 nga kung mobutang ka og rinda dias kabayo aron sila motuo nato. Verse 3. If we put bits into the mouths of horses so that they obey us, we guide their whole bodies as well. Ang gamay kaayo nga metal nga gibutang nimo sa kabayo, gamay ra na kaayo pero mao na mo guide sa kabayo. Mao na pinaka-importante nga part sa imong pag-ride og kabayo kay kung wala na amot lang unsay resulta sa imong horseback riding. Kung walay hikot ang kabayo sa iyang baba, imo rang bunalan largo. Ambot lang kung asa ka padulong. Walay mag-dictate sa kabayo, ambot asa ni padulong akong busing ron. Basta kay kung asa gusto nako, wadto ko. Mayngon usab sa dila ingon ana, gamay kayo pero importante kayo sa pagkontrol sa atong kinabuhi. Sa pagkontrol sa mga panghitabo sa kalibutan. Sa verse 4, ang example pa yun ni James 3, barko, nga dagko kayo pero kung walay rudder, kung walay timon, amot lang kung asa padulong ng barko ha. Bisag asa ra kung asa na pitay hupon sa hangin. Importante kaayo ang gamay nga part sa ilalom nga dili makita sa mga tao. Nga dili gid pwede wala na. Nga dili mo larga ang barko kung wala na. Kay mo yung nag-control sa direction. Mausab sa ato ang ingon diri si James, mausab sa atong tang. So verse 5, gamay nga part pero kuyaw kaayo kung dili nato makontrol. Kay naa diri ingon diri naa diri ang pagpanghinambog. Panghinambog ba? Oh, yet it boasts of great things. Liman ka na nga tungod anang imong dila pagarpar na kay ka sa tanan. Oh, may pa si amang kay di pa ning pagarpar pero kitab grabe tang pagarpar ba? Eh pagkahuman, umahay din, grabe ko kapagarpar gay no. Maulaw ta pagkahuman no, maulaw ta sa atong pagkapagarpar. Ingon pa ni James, gamay kayo pero pwede na ka manghinambog ana. Pinagi niya nga part. Pareha sa Faris diri nga nasunog, ingon ni James, nga ang gamay nga posporo maura gyud hinungdan. Tibuok
syudad na nasunog. Amo sa hinungdan tong sunog sa California. Pero na sure ta nga gamay ra gyud kay itong kalayo ba. Pero tibuok syudad, Los Angeles, daghang mga balay nga nasunog, nga dili makontrol sa ilang bombero. Magampo na lang gyud sila mag-ulan. Sa Finlay mao gyapon. Dili makontrol sa bombero. Magampo ra gyud taon mag-ulan aron mapalong. Salamat sa Ginoo kay nag-ulan biya to no. Mao gyud hinungdan nga napalong. Pero sa hinungdan, gamay ra gyud kay nga spark sa ingon pa sa trabahante, grinder. Sander ko no, ilang gipasinawa ng plywood. Then gamay lang nga spark, mao to hinungdan sa dako kay nga damage. Og mao sab diri. Ingon diri gamay kayo, gamay lang gyud. Pero mao na hinungdan sa dakong damage sa relasyon, magtiayon, nang gibulag na. Gamay lang gyud nga istorya, gamay lang nga pulong. Aliman ka na unsa ka dakong kadaot mahimo ba kung dili mo kontrol? Mga friendship na nga guba, tungod lang ana. Daghang mga tao na nga matay, tungod lang ana kay ining istorya nga makapasuko. Ikaw man ni kuha na ni uli na ang iyahang ika-istorya. Man to nawala man. Ni uli sa balay kakuwag sundang. Kaya kaniya akong istorya, true story yun eh. Ikaw man, nagtinigbasay na. Kamay lang ang mga istorya nga mga way pulos nga mga istorya. True story na. Ang tinuod nga maalabon nga tao kanang makakontrol ana. Gani ingon sa naay panultihon nato nga nagingon nga ang lata nga walay sulod kung imong dukdokon unsay tingog compare sa lata nga puno og sulod. Ha? Rag banha kay no? Porting banha ah. Dukdokon imong lata nga way sulod, banha kayo. Pero lata nga puno kayo, dukdokon nimo hilom kay na. Mo na gihapon ang tao nga malamon, ang tao nga malamon may balaan mo kay magilom-ilom ra na. Ang tao nga way kaalam, hashtag yung daghan ng istorya. Kamo, busta ka mo magilom-ilom ra gid mo para malaan ba? Malaan ta. Ay kani bright kani ba? Natay kauban sa Birian nga manager sa kanya do Holcim. Kami lagi maulaw kay kami dito mga pagarpar kay sa tanan daghang istorya bro, gilom-ilom lagi siya dito. Kilid. Gilim nga bright case nga tanan niya. Lumilom lang. Kada istorya murag insakto gyud kami 100 ka istorya. Usa ra gyud insakto. May lag na usa. Maulaw na mo. Maulaw lagi. So practical gyud ni nga mensahe ang kang James nga ma-apply gyud nato. Practical nga wisdom ba? Practical nga kaalam. Una nga butang nga mahimo tang malamon able ta makakontrol sa atong kaugalingon. Dayon, ang pinakalisod nga i-control diri ingon si James kini atong pag-istorya. Pinakalisod nga i-control. Kay ambot lang ning istorya nga labi lang natin madungog nga mga chismis, lisod kaayo i-control gyud kung di nato itabi sa uban. Makakontrol ba mo ana? Nga tinlamian man gyud ipasa ng istorya.
The tongue is among our members, staining the whole body. Laliman ka. Makahugaw sa tibuok natong lawas. Tibuok natong lawas, mahugaw. Kanira yung hinungdan. Gamay nga part. Ingon pa ni Jesus, dili ang pagkaon mo ay makahugaw sa atong lawas. Dili ang pagkaon ng baboy, mga humba, mga ulang, kasili, o ban pang mga exotic nga pagkaon, mga igod o mga tambangungo. Nga di mo ganahan mga on. Kay bawal ko no sa Biblia. Ingon si Jesus, dili kana mo ay makahugaw sa tao. Laliman ka na, gikorek ni Jesus. Dili kana mo ay makahugaw. Ang makahugaw, ang mugawa sa atong baba. Kung unsay manggawa sa atong baba nga mga mahugaw nga mga inistoryahan. Kay gikan kuno sa atong baba, out of the abundance of the heart kuno. Naana sa gikan sa kasing-kasing. Kung unsay manggawa sa atong baba. So, nganong atong masabdan diri, nganong lisod i-control tungod kay daot gid ang atong kasing-kasing ana no. Kung maglisod la control sa ato ang pangistorya. Tungod kay naa diri gikan sa kasing-kasing nga daot. Kung kinahanglan ma-repair ang atong kasing-kasing unas tanan. Kung man maay na imong kasing-kasing ang pagistorya sa grasya sa Ginoo makontrol ra na. Tungod kay okay naman ang naa sa sulod. Okay naman na nasa sulod. Daingon pa ni James diri kakuyaw aning atong baba kay manggawas ang dautan og maayo nga mga butang. Diri sa verse 10. No, ang baba mogawas ang blessing, ang mogawas ang cursing. Mogawas diri ang pagdaig sa Ginoo. Praise the Lord. Oh, blessed be the name of the Lord. Ay pag-uli sa balay, pirti na pong pamalikas. Yung na makalibog. Unsa magyud na praasa magyud ang babaan na, unsa magyud na. May pa magtabay kay dili pa malibo, di ba ta malibog kay ang tabay ug tabang ra gyud na hangtod sa hangtod. Ug tabay nga parat ra gyud na. No kanang pait nga mga bunga diya, pait ra gyud na hangtod sa hangtod. Di gina mahimong tamis, ug tamis nga bunga sa kahoy, tamis ra gyud na. Pero na makalibog ni atong baba kay usahay praise the Lord, usahay pinakatay po nga pamalikas. Kung ikaw Ginoo, di ka kamalibog ana. Unsa magina, para asa magina yung baba nganong na makalibog yun. Muna ingon ni sa Revelation, no, sa church sa Laodicea, nakalibog. Sa to term niya dito? Lukewarm. No, lukewarm ba? Di masabdan. So muna ingon ni James sa verse 13, kinsay maalamon ninyo kung dili katong meek nga tao in the meekness of wisdom. So sanang meek gani, dili kay hilumon ka, tungod kay bugo-bugo ka, o dili bright ka, pero di-control lang nimo imong kaugalingon. Ipugnan lang nimo imong kaugalingon ba? Muna yung meek. No, kahibalo ka mo rason, daghan ka ikarason, daghan ka ikatubag. Pero gipugnan lang nimo imong kaugalingon. Gipili lang nimo ang angay nimo itubag. Hilisod na o ipagawas nimo tanan. So man yung meek, in the meekness of wisdom. Si Jesus gitawag siya meek. I am meek, ingon siya. So, wabay gahom si Jesus, na ay gahom si Jesus. Pero gi-control niya yung kaugalingon. Si Moses, the meekest man on the earth. So, mo tinuod nga maalamon. Pero gani, ang mga tao nga ang iyahang binuhatan, ingon diri sa verse 14,
bitter jealousy. O, kana bitaw masinahon. Amo na way kaalam nga tao. Siguro bright siya sa kalibutan, daghan siya og mga achievements, pero ang iya mga achievements gumikan ra sa kasina sa isig ka tawo. Gusto niya palabuan ang isig ka tawo, kana dili gina malamon. Kung kitang mga ginikanan, dili na tutudluan ang atong mga anak ng nana. Sa pagkasina, no, sa palabaw sa iyang mga isig ka tawo, selfish ambition. So dili na tutudluan nga mangandoy sa mga butang para lamang sa kaugalingon. Nga mo eskwela, maningkamot nga makahuman, maningkamot nga makatrabaho, dili aron ingon nga madato, mahayahay, then daghan na kwarta, relax na dayon ka, mao na purpose kinabuhi. Selfish ambition na. Mamatay na dayon, walay pulos ang ambisyon na kay selfish. Kanang ambisyon nga dili para sa tong kaugalingon, kundi para sa Ginoo unas tanan, then para sa isig ka tawo. Kanang ambisyon nga nak, paningkamot eskwela kay aron panalanginan ka sa Ginoo, tagaan ka og trabaho, makatabang ka sa uban. Mo na nindot itudlo sa mga kabataan. Kay dili na selfish ambition. Katabang ka sa uban, mao gina ba makatabang sa uban, ngano magdegosyo man ko aron makatabang sa uban. Kay kung dili gani, dili gina iya sa Ginoo, dili na kaalam. Dili na kaalam nga langit nun. Selfish ambition, disorder. Siyempre, kay baluta nga kanang gubot, bisag asa nga gubot, dili na kaalam. Kinsay hilig og gubot, dili gina kaalam. Muna kita nga mga Kristohanon, kutob sa tong mahimo, maglikay ta ng gubot kay ang tao nga hilig og gubot, way kaalam na. Ay bitaw mag-away ta sinumbagay ta. Kanang di na gid mulikay bitaw, kanang gusto gyud perminti away. Gusto ipabilib nga siya gyud maayo. Gubot, disorder, and sama. Vile practice, dautan nga mga practice. Pero sa verse 17, ang kaalam nga iya sa Ginoo, gikan sa langit. Unsay kaalam nga gikan sa langit? Pure. Pure. Putli. Mao na tinuod nga maalamon. Kana bitawng iyang kaalam dili sa kalibutan nga kaalam kun dili gikan sa Ginoo. Kana bitawng nakay tinguha sa pag kinabuhi sa pure nga kinabuhi. Kanang nakay tinguha nga mo palayo sa sala, mo palayo sa dautan. Mo palayo sa dautan nga mga huna-huna. Mo palayo sa dautan nga binuhatan, mga unod-nun nga kailibgon. Lust of the flesh, mga lust. Kay common sense mo na, no? Common sense. Di rin na ito mailahan kung iya sa Ginoo og dili. Ang nagpractice og impurity, dili gyud na iya sa Ginoo. Sayon ra kaayo gyud, perting sayo na. Ilhon ang iya sa Ginoo og dili iya sa Ginoo. Tanawa ang iyang kinabuhi. Lagang mga kuan mga preachers, mga teachers, pero false teachers, ano man, may lang sa gawas, pero ang sulod, daghan day gitaguan nga mga impurity. Daghan day ay sikreto nga mga sala nga wala nakita sa gawas, wala nakita sa kadaghanan. So mga young people, keep yourselves pure. Kay maalamon mo tubangan sa Ginoo na. Pure. Wisdom from above is pure, then peaceable. Natong gisgutan kanina, dili hilig gubot. Gusto gyud og kalinaw.
no gusto gyud og malinawon nga pamuyo. Kung mahimo iyag yung pakalmahon ang sitwasyon. Kung mahimo kung naay tensyon dili gyud siya mong sugnod. Dili niya sugnuran. Basig atong sugnuran ba? No, basig naay gaaway diha rin. Bitaw, dautan gini siya kinaiya. No, sugnuran nimo. Aron magsabong gyud. Liman ka na nga klase nga tao. Klaro kay dili niya si Ginoo nga kaalam. Asa man nagikan nga kaalam diay? Ingon pa diri sa verse 15, this is not the wisdom that comes from above, but is earthly, and spiritual, and demonic. Demonic, laliman ka nga ang demon, ang demonyo mo ay gasulsol ni mo ana. Kaya sige, mo na istorya. Sulsulig yun, sugnurig yun, isabong yun na siya. Sabong na sila para mag-away na. Demonic na klase na nga idea. Nga, kung maminaw ta, magkatawag yun ang Satanas. Magkatawag yun. Magtiayon nga mag-away, bitaw. Magkatawag yun ang si Satanas, ana. Nangisi-ngisi siya ito sa daplin. Di ka na, hindi, barat yun, away yun. Then kita, mga high blood man ta, samot po lang atong kuwan. Tanawa. Demonic. Demonic na nga wisdom. Hilig o gubot. Ingon diri, ang iya si Ginoo pure, dayon, hilig o malinawon, peaceable, dayon, gentle. Sa laing, kining word nga gentle, di ba, kadungog mo, gentleman, anong gentleman tawag ana sa mga lalaki? Ano man? Sa may history ana, anong gitawag mong gentleman? Anong, di man yun, man ra. Kaya ang woman ra man yun, no? Women, pero lalaki, anong gentleman man yun, or gentleman? Kaya ang original nga meaning ng gentle man God, kanang dungganon ba? Kanang gikan sa royal nga blood, murag ana bitaw, murag harianon nga dugo. Nga talahuron kaayo nga dugo. Then karon nahimo nang common ang word nga gentleman sa tanang mga tao, no? Bahalag ordinary ra nga mga tao. Pero sa una kanang gentleman, di gina basta-basta kung tawag og gentleman. Harianon gyud nga kaliwat. O mo nay kaalam nga langit nun, gentle. Tungod kay kita nga mga Kristohanon, harianon tagaliwat. Mo lang ipakita nato ang atong pagka kanang word nga gentle, kanang kahibaluta mo consider ba sa uban? Welfare sa uban, consider sa feeling sa uban. Yung sa bani, masakitan ba siya ani? Masakitan ba siya sa akong istorya? Masakitan ba siya sa akong action? O kung akong i-evaluate ang akong kagalingon ani, mo ni nga buta nga maglisod ko. Kaya mamalandong ko sa akong kagalingon, kung akong i-evaluate akong kagalingon, magunahon ako, ko ba nga bastos mo kayo kong inistoryahan? Mag-recall ko ba sa akong mga gipang istorya? Daghan mo kayo mga tao nasakitan sa akong mga istorya? Kung sa'yo, paagyan ako mga joke, pero kayo nga bastos mo kong inistoryahan?
Kung doon ay project nga akong buhaton sa akong kaugalingon, nga gusto na ko nga mausab, kanag yung pag-istorya nga dili bastos ba? I mean, pag-istorya nga dili rude. Ano bitaw? Balik-balik yun ako sa akong kaugalingon na, don't be rude. Kung saan mo na nga aron dili ka bastos mga istorya. Siguro akong nauna tungkol kay kulang siguro kog mga vocabulary, mag-study ko, kung nauna mag-study kog daghang mga vocabulary or makapili kog mga words nga insakto gyud. Makapili kog mga words nga medyo haom og dili bastos. For example og na manigarilyo diri. Sao mo ni pag-istorya nga dili bastos be? Ay panigarilyo. Pero bastos ano? Or magbutang kag signage nga do not smoke, no smoking. Pero bastos ano? Pero napailain nga pag-istorya nga dili bastos. Thank you for not smoking. Ano? Una ko na mag-study ka kung ano para at least ma-improve ba nga mag-istorya mi na Amerikano nga bisita. Bayaw ni Rosalie, bana ni Rodeli ba? Siyempre, di mo taan na lang mga language sa Amerika. O balo nga bastos na dahil ko ginistoryahan, no? Kanang masakitan na dahil sila, no? Oh. Yan ako ma-realize ba nga, uy, kuyawa, no? Kuha na giday kay ko. Di ko kabalo mo communicate nga insakto ang dili mo kasakit sa feeling sa uban. Sige nang, naay grasya si Ginoo. Part po na sa ato ang pag-study lagi nga di kita mo hunong og study sa mga vocabulary nato. Kung dili man sa English, mga Bisaya daghang paagis pag-istorya sa Bisaya nga dili bastos pod. Pinahilo na nga pag-istorya. Ang mga batan-on, wa gid mo kahibalo ana. Ang inyong akong nabantay sa mga batan-on, bastos kayo, no? Na yung mga abisa ka na mga maestra sa eskwelahan, nag-observe ko. Wala gyud. Ang maestra banggaan lang nila, kidat-kidatan, ma'am. Kuyawa ni mga batan-on karon oy. Pero naman mga bastosag mga kinaiya. Dayon. Kapadulong. Dirira. Di gyud bingog dirira chair, ala ba, no? Man ka. Mulakaw ko. Di gyud bingog mulakaw ko, ma. Wala. Kamo mga batan-on, sige raw magkuy-kuyog ang mga tigulang god. Kuy-kuyog mo mga tigulang ba? Aron makahibalo mo sa language sa mga tigulang nga puno kay sa respeto kay kanang mga tigulang manggod. Napa sila link sa mga katubig yung panahon sa mga Kastila tong una. Ang mga tao nga karaan pagid ba nga kanang naanad sa pag show og respect sa isig ka tawo. Kung kamuray kuy-kuyog mga bata noon, kinsa may mutudlo ninyo sa pagpakita og respeto? Wala. Unang advantage ninyo kung naay mga tiguang-tiguang nga inyong kuyog. Kaya makakat-on mo sa pakita og respeto. Pag-istorya, sa inistoryahan nga doon ay pagrespeto. Gentle. Itudlo nato sa mga batan-on. Mayong tag. Mga batan-on, bantayan ako mga estudyante diya.
Ikaw, kasi mo pabuli mo ko, na bakit factor siya kay hanggang taon ako, tukol ko dito, at least hanggang taon na factor siya. Ayaw na, ikaw naging factor rin, hindi, ayaw kayo na nga, una-una. Lagi may kaalam. Open to reason. Open. Minaw. Suggestion to ban. Full of mercy. Tuloy today, no? Tuloy sa Ginoo. Ang Ginoo po, naluluyon nato. Sabihan kita nakasala, sabihan kita dili mo Diyos, angay na tulakin pa, ang Ginoo, naluluyon nato, giluwas sa Ginoo. Angay na tang ikambog sa impyerno, pero kaluyan sa Ginoo. Kana nga klase nga kaalam, gusto sa Ginoo nga ating sinabuhi. Kita po, ang lubar, mangayo, kasaylo, kasaylo agayon, kasayloan. Ano si Pangga, gahi-gahi ko, muna ang ikaw, kasaylo sa Ginoo. Follow mercy. Ngay mga kasaylo, inadayon nga, kasaylo, ayaw ignagap, karungan ang naon, di ba? Lago na. Ang naon, di ba? Ito na ako'y mga bata may mga sorry pero sorry na imong naong ako na sorry imong naong pero kakawa mo lagi naghihapon pero it is good to be merciful. Then impartial kanang wala pabor-pabor kung kita mo guni Jake mga ubang gustuhan mo sa ilang time grabe ka impartial mga churches impartial pabor ka ato wala ka pastor ito pabor sa mga arangan impartiality tanaw na itong tanang tao nga equal sa tubangan sa Ginoo. Mo ni ang kaalam Ginoo na kaalam na malimo Ginoo na kaalam pure dunay tinguha sa malinaw na kinabuhi gentle willing ka mo consider sa mga feeling sa uban dili ka bastos sa pag-istorya ang kamot ka nga dili ang kamot ka maka-open kung ikaw tactless na tao ay may good na kawakwaan na nimo ng pagka-tactless hinayon mo mga control diba sinagan na kang pakikitan ng mga tao nangagi sa istorya nga wala trino minaw open to reason open-minded maluluyon kung sa looy o mayong basya sincere mo na katapusan sincere diya sa diha git sa matuoran ng atong pagka-sincero o ang mga tao karon sincero pero umot ang ilang pagka-sincero wala sa matuoran sincere pero sincerely wrong diba ng mga religious na mga tao sincero man sila sa ilang religion pero wala sa matuoran kita nga na sa matuoran in this Bible we must be sincere sincero taan sincero ta sa ato ang pagdamod sa pulong sa Ginoo dili kaagi o tiaw-tiaw ang atong pagpangalagan sa Ginoo dili ni dula-dula ang pagkanta sa choir dili na dula-dula we must be sincere bisan pa sa pagkanta dili wala Ginoo sa pag-practice sincere seryoso sa pagkanta kaya mo na maalam ng tao pagsimba na to seryoso ka sa pagtulog mga bata sincero po ka ang atong pag
hatag sincero ta tungod kay sagrado ng abutang. Ang atong motibo paghatag na gitagaan natin bili ang Ginoo sa atong kinabuhi. Siya ang atong gisimba, siya ang atong gialagaran. Ang puta, dalaygon ka Ginoo sa imong tulong. Salamat sa Dios sa imong pagmanon, pagmaayo man sa kanamo. Salamat sa Dios sa remind namo kinahanglan kami mahimong maalamon uban sa langit ning kaalam. Sagad naming matakdan sa kalibutanon ng kaalam Ginoo. Dili nami mahibalo sa matuoran kay na-influence sa kalibutan Ginoo. Salamat Ginoo, ikaw nag-remind ka namin to be wise spiritually, to be wise uban sa heavenly wisdom Ginoo. Salamat sa imong pag-glory on Ginoo. Kami makasala imong gipasaylo, imong gihiluan, imong gihatagan kaluwasan. Gampo nga kung adunay wala pa diri maluwas, wala pang kaangkon sa kaluwasan ng Dios, wala pang pasiguro sa kaluwasan, naot niya siya pasiguro makadawat ni Ginoong Hesukristo ingon maluluwas. Aron siya maka baton sa kasiguruhan sa kaluwasan, kaadto sa makasulod sa langit Ginoo, makabaton og kasiguruhan sa pagsulod sa langit. Ginatugyan ni imong tanan ni Kristo Jesus. Amen. Kunik ba, Stevie? Kanta ta. Palong. Lubat na. Kunik ka?